Magandang araw mga kapuso at kapamilya! Panahon na naman ang kasiyahan dito sa Masayang Tahanan. Aking inay, ikaw ang
Hello mga ka-family! It's another beautiful, beautiful day. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides at ito nga po ang inyong masayang tahanan. What a very touching song by Carol Banawa. Iingatan ka, aalagaan ka. Sino ba ang inyong mga inaalagaan sa mga panahong ito? Sino ba ang mga tao sa buhay mo na gusto mong ingatan, paramdam ang iyong pagmamahal at ang iyong pagpapahalaga sa kanila? Naku, ang ganda ng ating kwentuhan ngayong araw na ito at sana kami ay inyong samahan dito sa Masayang Tahanan. Ang atin nga pong topic, caring for our elderly parents. Sino po ba sa inyo ngayon nandun sa season ng inyong buhay na kayo ay nag-aalaga sa inyong mga magulang dahil kailangan na nila ng ating assistance? Sila yung ating kailangang arugain ngayon. Yan ang ating pagkukwentuhan. Let's listen to this music by Laura Story. Blessings. We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering, and all the while you hear each spoken need. Yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear, and we cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while you hear each desperate plea, and long that we'd have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? And what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know the pain reminds this heart that this is not our home. It's not our home.
endless disappointments or the aching of this life is the revealing of a greater thirst this world can't satisfy. And what if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights, all your mercies in disguise? Another heartfelt song sang to us by Laura Story. Isa sa mga paborito kong awitin, lalo na kapag may mga pinagdadaanang hindi natin inaasahan, mga pinagdadaanang medyo may kabigatan. Pero ang sabi nga, ang pagpapala ng Panginoon ay hindi naman palaging yung sunshine, hindi naman palaging naka-gift wrap doon sa napakagandang kahon at napakamakintab na mga mapalamuti na gift wrapper, minsan ang blessings ng Panginoon nandun sa luha, nandun sa pighati, nandun sa panahon na medyo inuulan-ulan tayo. Meron ka bang pinagdaraan ng ganyan? Kahit na sikat ang araw sa buong Metro Manila ngayon, pagkainit-init sa labas. Pero baka sa loob ng tahanan, baka dyan sa iyong trabaho, baka sa pamilya ninyo, winter at merong bagyo na dumarating. Isa marahil sa mahirap na chapter pero darating at dadaan ang lahat sa atin dito ay yung panahon na makikita natin yung ating mga magulang na minsan sa ating buhay sila yung ating sandigan, sila yung ating source ng kalakasan, sila yung nag-aaruga at nag-aalaga sa atin. Pagkatapos darating yung panahon na magkakaroon ng reversal of roles. Sila na yung mahina, sila na yung kailangan ng ating aruga, sila na yung ating aalalayan, sila na yung sasabayan natin yung hakbang. Kung dati tayo yung talagang naghahabol dahil malalaki yung hakbang ng ating mga nanay at tatay, darating ang panahon, sila yung medyo uugod-ugod at medyo nahihirapan ng humakbang, kaya babagalan natin yung ating mga steps para masabayan at maalalayan natin sila. Ngayon nga po, dito sa ating masayang tahanan, ang ating pag-uusapan, iingatan ka, aalagaan ka, caring for elderly parents. Doon sa mga sumubaybay sa akin sa Facebook, probably some of you have read yung recent post ko kung saan nanghingi kami ng panalangin para sa aming minamahal na si Nanay Glory dahil kamakailan ay amin pong natuklasan na meron siyang malubhang karamdaman. And when you realize that your parent or your mother or your father is sick and the illness is something that is unexpected, talagang this can be a life-altering moment para sa buong pamilya. Kaya nga napakaganda na sa mga panahong ito talagang meron kang mga kaibigan, meron kang mga kapamilya, meron kang mga kakilala na nagdaan na doon at naaagapayan ka, naaalalayan ka, at nabibigyan ng mga payo kung papaanong tayo mismo ay maging effective din sa pagbibigay ng aruga at alaga at pagmamahal sa atin pong mga magulang na umiidad na. Ngayon po ay sasamahan tayo ng ilan sa ating mga kaibigan dito po sa FEBC. Maya-maya makakakwentuhan natin sila Eric Maliwat, Carmen Go Vargas at Monica Espinosa. Mga kahenerasyon ko, nauna lang sa amin ang kaunti si Carmen Go Vargas, but most of us are in that season of our lives. Nagbibigay ng aruga sa amin pong mga magulang. And probably you have your own stories as well. Ano ba yung mga nakikita mo na talagang na-appreciate ng mga elderly parents? Ano yung mga nakatulong sa inyo bilang isang pamilya para maharap ninyo? Yun bang pagsubok ng karamdaman? Yun bang pagsubok na kinakailangan ninyong mag-alalayan at maging encouragement sa isa't isa? Share with us your story sa ating pagkukwentuhan tungkol sa iingatan ka,
aalagaan ka. Caring for our elderly parents. I'd like to share with you a poem. Ito ay isinulat ng isang bata. At nung tayo ay mga bata pa, ganito ang ating mga naging karanasan. Ang sabi dito, when I am sad, they comfort me. When I am sick, they care for me. When I misbehave, they discipline me because they love me. When I need help, they help me. When I lose all faith, they help me regain it. When I need forgiveness, they forgive me because they love me. When I am cold, they give me shelter. When I need help with my homework, they help me the best they can. When I am lost, they will come and find me because they love me. When I feel dumb, they let me know that I am smart. When I am made fun of, they tell me I am special. No matter what happens, I know they will always be there because they love me. Ganyan ang pag-ibig na marami sa atin ay naranasan buhat sa ating mga magulang nung tayo ay mga bata pa. Ngayon naman na tayo na ang mayroong pagkakataon at pribilehyo na magbigay at magparamdam ng ating pag-ibig at pag-aalaga sa kanila, ano naman kaya ang maganda nating gawin para po sa ating mga magulang? How will we comfort them? How will we care for them? Siyempre, hindi naman natin sila didisiplinahin, pero minsan may mga magulang na kailangan din nating disiplinahin lalo na ayaw uminom ng gamot, ayaw mag-exercise, ayaw kumain ng tama, 'di ba? Kung ano yung bawal, yun ang kinakain. Paano natin sila tutulungan? Paano natin sila bibigyan ng comfort? Paano natin sila paalalahanan, nanay, tatay, you are very special to us. Paano natin ipaparamdam at ipapakita sa kanila, we will be here beside you, especially during times when you need us most. So reversal of roles, paano natin aalagaan ang ating mga magulang sa sunset years ng kanilang buhay. At ngayon, dumating na ang isa sa ating mga kaibigan. Hello, Eric. Hello, Maloy! Hello, mga kaibigan! Kamusta ka? Adjusted ka na ba sa summer ng Pilipinas ulit? Adjusted na kasi mas mainit pa rin ngayon sa Sydney ng mga 4 degrees kahit autumn na. Hindi nga natin alam bakit ganyan kasi dito sa Pilipinas, summer na summer, umuulan. Pero sa Sydney, dapat malamig na, autumn na, mas mainit pa kaysa sa Pilipinas. Talagang hindi mo na ma-predict ang weather, ano? Oo. Napakahirap na ng paghandaan kung ano talaga yung panahon na ating haharapin. At sa buhay natin, minsan ang hirap ding paghandaan yung mga unexpected, life-altering moments in our lives. Although sa utak natin, alam naman natin, tayo ay tumatanda at habang tayo ay tumatanda, ang mga magulang natin ay umiidad din. Alam natin yan sa utak no? Pero pag dumating yung panahon na, ayan na, alam mo na mayroong palang sakit ang nanay mo, ang tatay mo, minsan ay nagugulantang pa rin tayo. Can you share with us your own journey and your experience? You recently lost your father and now you are caring for your mom who is also, ayun na nga, nasa sunset years na rin ang buhay. Itong nabanggit mo, ito totoo sapagkat ang pinanggagalingan siguro ng lahat sa atin, yung ating idea ng ating mga magulang ay malalakas palagi. Para silang superheroes of sort na hindi humihina at lalo na kapag ipinapakita nila ito sa atin sa pamamagitan ng mga normal routine. Pag sa tatay karaniwan providing for the family, kapag sa nanay traditionally homemaking, attending to our needs lalo na ng mga estudyante pa tayo. Ito yung mga parang nagstick sa isip natin lalo na kapag may mga problema at saka mga suliranin tayo, sila rin yung unang nagpapalakas ng loob at malalakas sila. Pero napakabilis talaga ng panahon. Parang ilang tulog lang ginawa mo tapos biglang frail na sila. Meron na silang mga karamdaman tapos hindi na sila ganoon ka masasabing kalakas, tapos hindi na sila ganoon ka listo o lista at hindi na rin sila ganoon
kagana doon sa mga bagay na magana sila dati. O Whether kaya pagkain naman, o pasyal o o kaya hobbies. naman gusto nilang gawin pero hindi na nga magawa because of Oo. physical limitations, hindi ba? Tama. Gustong mamasyal pero production number na kapag sila ay mamamasyal dahil nariyan yung walker, nariyan ang tungkod, ang dami mo ng mga gamot na kinakailangang dalhin din, hindi ba? At saka tama yung sinabi mo, bukod dun sa mga tools, meron mga gamot at merong mga epekto ito sa kanilang moods. Na nung una, kapag hindi natin naunawaan at naintindihan, parang nag-iinarte. Sa karanasan ko, kinakailangan ko talagang magkaroon ng dagdag na pag-aaral. Totoo. Salamat na lang sa internet, very readily available yung mga information para maintindihan yung pinagdadaanan nila. Kasi kapag nga hindi tayo binigyan ng paliwanag noong mas nakapag-aral tungkol dyan, ang iisipin lamang natin, umiinit ang ulo. O kaya naman, walang ganang kumain. Ano yung pinaka bagay na nagulat ka noong tumatanda na ang parents mo? Ay, nakakaano yan. Sabi ko na nga ba? Nakakagulat. At mga nakakaiyak na mga tanong yan. Kasi been struggling with that even when I was younger. Kasi alam ko nga darating doon, syempre yung nakakalimutan ka. Hindi ka agad, sa tatay ko pag binibisita ko siya dati, it takes a few seconds bago niya ma-realize na ako yun. Hopefully nga, sabi ko sa nanay ko, sana hindi mangyari yung gano'n. Although, talagang yung forgetfulness ng nanay ko is something that concerns me now. Pero nakakagulat nga, kasi even with my parents na, halimbawa si tatay, napaka-sharp ng memory niya. Naglalaro palagi ng crossword puzzle, naglalaro ng Scrabble, talagang piniprepare niya yung mind niya kasi nga, gusto niyang labanan yung onset ng memory loss, Alzheimer's, yung ganyan, But now, when I talk to him, napapansin ko, ulit-ulit yung kwento na parang nasabi lang kahapon yan sa akin ni tatay tapos inulit ngayon. So, iniisip ko at ito bahagi talaga, bahagi talaga nung pag-edad and we have to be ready for that. Makikita mo talaga yung kahit papaano merong mga pagbabago na hindi mo inaasahan at hindi mo inisip nung bata ka na ay darating pala tayo sa ganitong punto. At yung mga nakita natin sa mga lolo't lola natin siguro, na hindi natin gaanong pinansin kasi parang masyadong distant yung kanilang agwat sa larangan ng edad sa atin, nakikita natin ngayon sa atin mismong mga magulang. At ito na pala yun. At mas malapit na sa atin, Mas apektado na tayo kasi eto lang kumbaga walang generation na pagitan ninyo Immediately after, 'di ba? Your generation, eto sila at nakikita mo. Alam mo, nung mga earlier years natin dito sa radyo, lalo na kapag mag-isa lang ako na nagla-line up ng mga awitin. Hanggang ngayon naman, mahilig ako sa mga awitin. May mga awit ako na pag napakinggan ko talaga nagbe-breakdown ako even before. Mga tungkol sa magulang na gaya ng Love Them While We Can ni Chris Christian. Tapos yung Uunahin Ko Kayo na composition ni Gary Granada, kinanta ni Noel Cabangon. Hanapin nga natin yan. Uunahin Ko Kayo ni Gary Granada. Yung Unafraid ni Amy Grant, dinidescribe niya dan yung kanyang nanay na nakakaedad na. Tapos very recently, yung dalawang kanta ni Ed Sheeran, yung Photograph, saka itong Supermarket Flowers. Ay, nako talaga nung nasa CD ako. Ito nga, binasa ko ngayon itong lyrics, nakaka 2 lines pa lang ako. Umiiyak ka na. O nga, kaya nga bigla mo akong tinanong. Para kasing yung it's a universal experience. Imagine mo, iba-ibang tao itong binanggit ko. Iba-ibang lahi yan, kahit na foreigners yung majority. Pero, these are all experiences of a universal situation among kids and their parents. Recently, naikwento ko nga sa inyo among close friends and family members na diagnose si nanay na meron siyang lung cancer. Nung una talaga ang hirap pag-usapan sa pamilya. Dahil kilala nga namin si nanay, hindi namin mabanggit sa kanya yung salitang cancer. But after a while, after a few weeks, napag-uusapan na namin openly.
Pero nung mga panahon na hindi pa namin ma-divulge yung buong condition ni nanay sa kanya, I tried to comfort myself by listening to music. Tapos isa doon sa mga napakinggan ko, si Denise Williams, Healing. Pero every time, bago tumulo ang luha, bigla kitang maaalala. Kasi po may kwento yung kantang yan. Merong kwentong yung kantang yan. Nung mga bagong announcer pa lamang kami sa DZAS, wala pang ganito, wala pang mga computer, lahat di sulat, lahat di papel. Pati yung mga prayer request, song request. So kapag prayer request nakalagay doon sa upper left-hand corner ng papel, PR. Kapag naman song request, may SR. Ganyan, Tama. ano? Ngayon, etong Eric C. Maliwat na, anong program yon? 426. 426. Eric C. Maliwat, host ng 426. Yan po yung parang predecessor ng Inspirations Unlimited. Ano? Ayan, talagang ano na siya, prayer time ng 426. Pagkatapos, ano siya doon sa papel, nagsasort through siya doon, yung mga PR, mga prayer requests. Pagkatapos, biglang meron siyang ipinag-pray. Sabi niya, Lord, we pray for healing for Denise Williams. Nagulat kami na, wow, si Denise Williams, nag-request ng prayer request sa DCAS, yung pala song request yon para sa healing. Saka nagulat pa ako nun kasi una kong binasa Denise. Hindi ko naidugtong agad yung Williams. Alam mo naman pag nagpe-pray tayo dati, marubdob, madamdamin. Hanggang ngayon naman marubdob pa rin mag-pray. Panginoon, dalangin po namin ng kagalingan para kay Denise Williams. Pinigil ko na. Yung mode ba ng biglang matatawa ko sa sarili ko tapos may tumutugtog na music bed. Oo. Pero yun nga, isa yan sa mga awit, ano? Kaya importante yan gumagawa ka ng playlist para sa mga magulang mo at para rin sa iyong sarili because those low moments will hit you. Right. Na biglang marirealize mo, wow, kami na yung merong responsibility ngayon. 'Di ba? Kami na yung magpo-provide ng pag-aaruga. Sometimes you will have to provide resources, ano. Pero ikaw na yung mag-aalaga ngayon. Talagang totoong-totoo. Meron ng reversal of roles na nangyayari. And sometimes they will look to you for decisions. Tama. Diba? Totoo yan. At, yung dati sila yung nagdidesisyon para sa pamilya. Pagkatapos ngayon, sila na yung kukonsulta sa'yo at sasabihin, ano ang gagawin natin? Siguro sa karanasan namin, Maloy, dahil dalawa lang kaming magkapatid, even earlier on, more than a decade ago, nagsimula na kami sa ganyang mode. Kasi madalas ma-hospital ang mga magulang ko. At syempre, dalawa lang kaming magdidesisyon at hindi rin naman nila gaanong alam yung mga paliwanag sa kanilang mga pinagdaanan. Kaya nasa FEBC pa tayo na. There were even Christmas holidays, nasa ospital ako umuwi. Noche Buena, nasa ospital kami. Pinilit lang namin talaga na New Year's Eve, nasa bahay na kami. So, hindi lamang isang beses o pagkakataon yon. Meron pa yatang birthday ko, nasa ospital kami. Siguro mga more than a decade ago. Kaya ito yung mga karanasan natin na nagtuturo sa atin ng maraming mga lessons sa buhay. At nagtuturo din sa atin na piliin ano ba talaga yung mas mahalaga. Right. Eric, ikaw ang napansin ko, malalakas pa ang parents mo. You are very intentional in honoring them. Halimbawa, meron kang isinulat na, I'm not sure if it's an album o libro ba, na nandun meron kang mga isinusulat na article to give honor to your mother and also your father. Ano yon? Have you always been that expressive to your parents? O dumating ka dun sa punto na my parents will not be with me all the time, so ngayon pa lang, gagawin ko na yung pagbibigay pugay sa kanila? Siguro dahil sa ministro tayo, ako ay pastor, at may mga pagkakataon sa ating mga pangangaral sa simbahan, sa church namin, sa Caloocan Christian Church, and earlier on sa Malanday Yemilif Church, na nangangaral tayo sa ating mga kapatiran patungkol sa mga magulang. At syempre, itong mga mensaheng ito, sa maniwala kayo sa hindi, ginagamit ng Panginoon sa sarili mo bilang isang mangangaral, bilang isang pastor. So, sabi ko, itong ipinapangaral ko, dapat ay gawin ko rin. Hindi dahil sa napipilitan ako at ipinapangaral ko ito, kung hindi dahil
nung tayo ay nakakilala sa Panginoon, nagbalik loob sa Kanya, nakita ko yung kanilang role na ginampanan bilang mga daluyan ng pagmamahal ng Diyos sa akin. So kaya sinasabi ko noon na anuman yung sabihin nating dysfunction ng sitwasyon, ng mga karanasan, kinakailangan hanggat malalakas pa sila, doon sa kaya ko, sa means that I can, within the means that I can, ay bigyan ko sila ng parangal kasi hindi ko naman masasabi na palagi kong pwedeng gawin yon sa standard ng nila, sa standard ko, sa standard ng mga tao. Pero at least, nagawa ko na. Oo. At saka, gawin na ng gawin ngayon habang naririnig ka pa nila. Tama. Habang kilala ka pa nila. Kasi nga, some of them will really lose their memories. Hindi Totoo ba? yan. Hindi ka na nila ma-recognize, hindi ka na nila makikilala. So, ngayon, habang nakakapag-usap pa tayo ng maayos, gawin na natin ang gawin. Isa sa mga, dito sa journey namin ngayon, isa sa mga pinag-usapan namin, pamilya, how can we affirm nanay more? Kasi, when you're battling with a serious illness, hindi ba? Hindi lang physical lang kinakailangan mong palakasin eh. Unang-una, kailangan ng matinding encouragement. Tama. So that the person who is sick will have that will to live, will have that will to survive her current situation. So sabi namin, paano natin i-encourage si nanay? At isa dun sa aming mga napagkasunduan na magkakapatid, sabi namin, we have to speak life to her every day as often as we can. And we also have to speak life to one another. Kasi Tama. isa dun sa napakahirap, yung, syempre, bawat isa sa inyo, merong grieving. Bawat isa sa inyo, merong kayong pinagdadaanan. At iba-iba yung response natin doon sa trial. Merong ang response ay magwi-withdraw. At magmumukmuk siya ng mag-isa. Meron namang ang response ay dapat magkasama tayo, pag-usapan natin to at mag-iyakan tayo ng magkasama. So iba-iba yung response natin. But in any case, kinakailangan maging encouragement tayo sa isa't isa. Tapos, napakaganda rin po nito. Halimbawa, meron kayong magulang na may karamdaman o kaya kailangan ng inyong pag-aaruga. Alamin ninyo ang kanilang love language. Is it words of affirmation? Kasi si nanay, words of affirmation po. Is it receiving gifts? Is it physical touch? Is it quality time o acts of service ba yan? Kasi kung gusto nating maging effective sa paghahayag ng ating pag-aaruga sa ating mga magulang, dapat doon sa lengguwahe na akma at tugma doon sa pinahahalagahan nila. Tama iyon. Kasi nung una syempre, ang una mong reaksyon, naku, ano ang dapat na gawin? Anong gamot ang dapat bilhin? Ano ang dapat na pagkain? So lahat puro mga material provisions, Naku, na-overwhelm pala si nanay. Parang sabi niya, umikot na tayo sa gamot at sa mga pagkain, ganyan, bigla naming na-realize, oo nga, ang nagbibigay lakas at encouragement sa kanya, words of affirmation. Tama. And so kapag may mga dumadalaw, mga kamag-anak, kaibigan, palagi kong sinasabihan, ang love language ni nanay, words of affirmation. So kung gusto nyo ma-encourage siya, sumulat kayo ng cards, magbigay kayo ng Bible verses, isulat ninyo ang prayers. Alam mo, kahapon merong dumalaw sa ospital, nagpadala ng bouquet. Pagkatapos dun sa bouquet, tinusukan ng maraming mga cards. Umiyak ang nanay ko. Magkausap kami sa telepono, sabi niya, naiiyak ako, sinulatan nila ako ng ganito. Kasi yung love language niya ay nangusap. Talagang nag-minister po sa kanya. So probably that's one thing that you can do if you have a parent who is sick, a parent who is weak or frail. Alamin yung kanilang love language and speak that language to them. Talking about words of affirmation, isang napansin ko, marami sa mga magulang, lalo na sa mga nanay, ay natutuwa, nagagalak kapag nakita nilang natuto tayo mula sa sinabi nila. Ang ganda. Oo, di ba? Kasi bukang bibig nila yan pag, lalo na kapag bata ka pa. Nako, maintindihan mo lang yan kapag ikaw ay magulang na. Right. Ngayon, maganda siguro na talaga namang, lalo na sa mga edad na ito, bagaman hindi ako magulang, pero maraming nakikinig sa atin ng magulang na whether aminin nyo o hindi, ngayong magulang na kayo, nakikita nyo
na tama pala yung sinasabi sa inyo ng mga magulang nyo. Sabihin nyo sa mga magulang nyo, tama pala kayo, nanay. Tsaka, natutunan ko po ito sa inyo. Kasi ma-affirm sila rather than sinasarili mo lang na, nako, tama pala nanay ko, iparinig nyo na sa kanila para makita nila na, tinanggap niyang may natutunan siya sa akin. That will bring a delight. Ako, bagaman, parang corny, pero pinipilit kong masabi yan sa nanay ko kung ano yung mga, tama sinasabi niyo noon, ganito. Kasi nakikita niya na natuto tayo mula sa kanila. At ang isa kasing parang sakit ng mga nakababatang henerasyon, yung lagi tayong nagmamalaki. Lalo na ngayon may internet na, may YouTube na, lahat nakukuha mo yung sagot dyan. Para bang walang silbi ang mga nakatatanda pag hindi sila kasing bilis mag-isip ng mga nakababata na kaya lang naman maraming alam dahil sa internet. 'Di ba? Yun ang isang kasalanan ng ng teknolohiya ng makabagong henerasyon ng kahit na anong panahon na laging dahil mas maraming alam agad at lalong higit bagong alam kumpara sa nakatatanda, they think that their parents are stupid, but that is not true. That's right. That's right. Yung honoring our parents, walang expiration date yan. Tumpak. We honor our parents whether they are strong or weak, whether they can provide or not, whether they are good or not. We honor them. Huwag mawawala yan sa ating sistema. At eto, dahil nga tayo ay gumagalang sa mga nakatatanda na medyo ang hakbang ay welcome to Masayang Tahanan, BFF Carmen Go Vargas. Hello, Maloy, and good morning. Hello. At sa mga tagapakinig ng Masayang Tahanan. Ayan. Huminga ka muna. Okay. Huminga ka muna. May water na ako. Ito po mga, ilan sa aking napaka malalapit na mga kaibigan. At, ayun nga, both of you are caring for your parents. Oh, yes. All of us are caring for our parents. That's true. Both of you have lost your fathers. Hindi ba? Pagkatapos, ngayon, ang inyong inaaruga ay ang inyong mga nanay. And, si Tita recently kalalabas lang sa ospital, hindi ba? How is she doing? She's getting better. Kaya lang nga rin ako na late kasi yun din, asikaso muna saglit sa kanya tapos medyo na traffic. Pero it is a privilege to be here, Maloy, and share and thank those people who prayed for mommy. She's getting better. Kaya lang it's not the same as before. Ano na siya, yung hindi niya kayang maligo on her own. So, merong kailangan na alalay. Tapos, minsan din, hindi niya nararamdaman, basang-basa na pala siya sa pawis o sa kanyang ihi. So, talagang kailangan pa rin ng, pag-take care. Kasi, last week lang ng February siya na stroke. So, parang more than a month pa lang siyang, naayos. Pero, from what the doctor said, it is indeed a blessing ng Diyos. Kasi, yung klase ng stroke niya is from the back. Meron sa harap, no? Yung sa harap, pagka sa harap daw ang stroke, mapaparalyze. Pero yung sa back, mas fatal in the sense na 7 out of 10 die. O yung 3, isa lang ang magiging okay. Yung 2 bedridden o kaya parang gulay na. Pero nung dinalaw ko si Tita, parang walang nangyari. True. Sabi ko nga. Pinagalitan pa nga ako. Inaantay ka ni Carmen kahapon. Hindi ka dumating. True. Parang nagbabakasyon lang ho kayo dito sa ospital. Parang hindi ho kayo na-stroke. So, miracle din yung miracle kanya. Miracle din siya. A blessing talaga ni Lord. Kaya lang rin, siguro, from someone na sanay to do things on her own, medyo mahirap din sa kanya yun. Napakahirap nung gano'n, Yung mga parents natin na napaka-independent, superwoman, superman, pagkatapos ngayon, alalayan mo. Minsan nga, when I offer to drive for my father, sabi niya, kaya ko pa magmaneho. Ako ang magmamaneho. Pero alam mong challenging na yon para sa kanya, hindi ba? So, paano natin gagawin yon? How do we honor our parents in that sense na tutulungan mo sila pero hindi mo naman ipararamdam na di na nila kaya o hindi na nila magagawa? In my case, dahil syempre being nanay,
mahilig siyang gumawa ng mga gawaing bahay na pinipigil ko. Kasi sabi ko, mapapagod kayo, ganyan. Pero natutunan ko rin na pagbigyan doon sa mga bagay na tingin ko naman ay hindi ikapanghihina kapag ginawa. Halimbawa, yung paglalaban ng ilang pirasong damit kasi may malapit sa amin, may yung laundry shop na on your own. Huhulugan mo lang at ng napaka-affordable naman talaga. Sabi ko, hindi na kayo mahihirapan. Kaya lang, syempre, we realize na baka ang nagiging pakiramdam nila para naman silang wala ng silbi. Kaya bibigyan mo ng mga gawain na kinagigiliwan pa rin nilang gawin para magkaroon ng sense of purpose. Tapos isang ginawa namin together, tinuruan ko siyang mag-paper clay. So nagpe-painting ang nanay ko ngayon. Wow! Nakaka3 frames na siya. Wow! Talo ko Oo, sabi niya, nakakaano to tinutulungan niya kasi ang sarili niya. Therapeutic, hindi ba? Oo, sabi niya kasi therapeutic to nakakatulong to sa memory para makapag-focus. Tapos nakikita ko nga na nagpaplano siya ng mga kulay, mga ganyan. Natutuwa ako ng ganon. Binigyan mo ako ng idea para habang nasa ospital si nanay, tapos, mag-clay pen. Kasi habang ginagawa nila yon, nakikipagkwentuhan ka o kung sino man yung bisita. Kasi itong paper clay na to ay hindi siya demanding. Kung ano man ang ilagay mo sa kanya, maganda pa rin ang lalabas. Right. Kaya habang nagdududot-dot ka, nagkukulay ka, usap kayo ng usap, kwentuhan kayo ng kwentuhan ng kahit na ano. Tapos yan, makipagkwentuhan. Importante yon. Marami sa ating mga elderly parents, they long to have a conversation with us. No? Kahit na umuulit yung kwento, okay lang yun. 'Di ba? I-enjoy mo ang bawat moment na nakakausap mo pa sila. BFF, kwentuhan mo nga kami. 'Di ba si Daddy nagkaroon ng Alzheimer's? Yung mga panahon na dinadalaw mo siya na minsan hindi ka niya ma-recognize. Ano ka ba? Paiyakin mo ako. Ayan. Teka. Those moments na, kasi hindi ako nakatira noon sa kanila. Separate ang aking tirahan. So talagang I make sure na at least every week I drop by. So importante yun. Yes. Really spending time with them. Out of your pag off mo na, go and visit them. Talagang make time to visit them. And sabi ko nga, ayokong magsisi na hindi man ako nagbigay ng panahon sa dad ko. So every time, anong tawag doon? Tatanungin ko siya every visit ko, Daddy, sino ako? And he would recognize naman. Hindi naman niya sinabing, Tita Lods, ikaw ba yan? Hindi pa, pero dumating doon sa sino ka? Nung hindi na niya ako nare-recognize, sabi ko, buhay nga ang datay ko, pero wala na siya. Doon umiyak ako. Pag nare-recall ko yun, it's really very hard. Kasi, alam mong wala na siya. Kahit nandun siya physically. And that, in a sense, and sabi ko, Lord, wala na nga si Daddy. Kahit na physically andyan siya. Na-appreciate ko, I can see him, I can embrace him. Pero I could not talk to him na he recognizes me. Minsan comedy Kasi pag tinatanong namin, Daddy, asan si Mami? Hindi, nanay ko yan. So sabi ko na lang, okay. Itong iyak na to, nababawi lang, natatawa kami. Kasi sasabihin niya, nanay niya, yung wife niya, yung mom ko. Kasi ang isip niya, he's still very young. Tapos when he looks at my older sister, kala niya yun ang asawa niya. Oo, tapos minsan liligawan niya, pwede kitang ligawan. So sabi ko, hi Lord, kahit wala na si Daddy mentally, pero He makes us laugh at times. So tama yung sabi niyo, you still spend time with them, you still be with them. Kasi kahit in the midst of yung lungkot, there is still joy na ibibigay sa inyo ni Lord. At yun yung maganda na bilang mga anak at bilang pamilya, araw-araw bilangin natin yung blessings na binibigay sa atin ng Panginoon together with our parents. Pero Maloy, I have to be honest kasi may mga nag-alaga din ng parents nila siguro nakikinig. Na there are times din na pagod ka na. You really wanna give up. Pero hindi mo mag-give up yung life nila. Gusto mo lang munang mag-give up in taking care of them, pero minsan nagigilty ka. Siguro gustong magpahinga. Yeah. Kaya dyan importante, kung halimbawa marami kayong magkakapatid, hindi ba?
importanteng pag-usapan. O baka pwede naman tayong magkaroon ng mga scheduling dito kasi may mga trabaho tayong lahat. So, importante yung communication, ano? Tama. Importante yung delegation of work. Kasi minsan, kapag, minsan merong mga martir sa pamilya, yung mga Martha ng family na aakuin ang lahat, pagkatapos kapag pagod na siya, biglang maninisi sa lahat ng mga kapatid. Pagka mag-isa ako, nagigilty rin ako kasi parang naiinis ako. Hindi ko rin na alam sino ang kakainisan talaga specifically kasi may mga trabaho naman talaga. And in their effort din naman, they do help. Especially yung ate ko, siya naman yung sa financing kasi nasa abroad nga siya. Mas naawa ako kay Eric wala dito si Cherry nasa abroad. Mga siguro yun lang. Yun ang wala ka na talagang choice, hindi mo maaaring pagdaanan yung maghahanapan pa kayo. Kasi either dalawa nga lang kayo, lalo na yung mag-isa lang talaga. In my case, parang mag-isa lang ako. So, parang given na yun. So yun, pero importante yun na merong i-clarify natin ang expectations natin sa isa't isa. At magkasundo tayo na kahit anong mangyari, walang sisihan. Dahil ang paninisi, wala dapat lugar sa pamilya at walang matutulungan yan. Pero alam mo, it's easier said than done. Kasi may That's right. meron akong mga cases, lalo na sa Sydney, community services ako. So, supporting mga elderly, kasama yan sa mga case studies ko, mga nakikita ko at sa ministry ko. Merong mga magkakapatid na bagaman nagkakausap, lalo na doon, pinag-uusapan mga bagay-bagay, pero nagsisisihan pa rin later on, lumalabas kahit matagal nang nangyari. Right. Kasi isang mga, minsan hindi pinapagkasunduan, lalo na pag marami silang magkapatid. Kung, halimbawa, very specific, magre-respirator pa ba o hindi? I-revive pa ba o hindi? Magbobotohan. Nagbotohan. Nanalo yung halimbawa, wag na. Pero may kinikimkim na sama ng loob yung natalo na magkapatid. Kaya ngayon, nung nag-away minsan, lumalabas. Naririnig ko Depende siguro dun sa dynamics ng family, Pero I know of some families, habang malakas pa yung may katawan, tinatanong na nila lahat. Ano po ang gusto ninyong gawin sakalit ito ay mangyari? Pero, of course, this will depend on the makeup of your family. Kasi may mga pamilya na ayaw pag-usapan yan. May mga magulang na, umiiwas. Ang lakas-lakas ko pa pinaghahandaan nyo na. Bakit? Ganyan. Diba? Pero may mga magulang naman who are very practical, ayaw nilang pahirapan yung kanilang mga anak. So, eto kapag ganito ang nangyari sa akin, ayoko ng chemo, ayoko ng ganito, ayoko ng ganito, at ako ang masusunod. Para kayong mga magkakapatid, hindi na kayo mag-aaway. So, habang malakas, that's why it's so important, really very important, dito ko nare-realize. Matagal na nating itinuturo, mag-usap kayong pamilya, pero ngayon, mas totoong-totoo siya sa akin how important communication is in facing family challenges like this. Kaya nga, siguro, lalo na kung may mga nakikinig sa atin ngayon na hindi iyan ang kultura, yung pag-usapan ng mga bagay na inevitable o talagang darating, ipanalangin natin na ito ay maging bahagi ng ating communication sa family. Pangalawa, kung kailangan naman ng suporta para masimulan ang ganitong klaseng sabihin nating behavior o practice, baka pwedeng idagdag naman ng mga manggagawa, mga pastor, mga Christian workers sa ministry nila sa church. Right. At ito ay mapag-usapan. Halimbawa, magkaroon ng isang Sunday afternoon fellowship na ito ang topic. Tapos lahat ng mga magiging would-be carers ng parents nila, yun ang audience. Diba? Kasi ang mga ministers, dapat equipped din ng hindi lamang kaalaman sa Biblia kung paano magpipreach at magpe-pray. Kung hindi, kaalaman sa psychology, kaalaman sa counseling, kaalaman sa pag-support sa, ang tawag natin dyan, geriatrics. Alam nyo, Carmen Maloy, magkakasama tayo sa radio for a long time. Pero hindi ko to madalas na ikukwento sa inyo. Isa sa dahilan bakit tayo nagkaroon ng Doctors Online, kasi nakita ko na pagdadaanan, hindi lamang natin to, kundi ng marami nating listeners. As a pastor, kasi pastor ako at station manager at the same time, nakikita ko na yung para siyang isang malaking agapay ng pamilya at ng simbahan. At ang unang-unang naging dahilan bakit tayo nagka-Doctors Online, may bukod kay Dr. Luis Katmaytan, may nakilala kong
doktora from Davao na ang kanyang major geriatrics, papaano suportahan ang mga nakatatanda dito sa St. Luke's Medical Center. Kaya sabi ko, kailangan yan mapag-usapan sa radyo kasi yung term na pediatrics, sikat. Pero yung geriatrics, hindi natin alam. Oo. Mas mahaba ang buhay ng tao ngayon. Hindi ba? Mas mahaba ang buhay ng tao. Kaya mas mahaba ang umaabot sa ganong mga edad. Kaya dapat as a family, we are prepared. At saka, yung bata kasi sanay na sanay tayo dun sa mga sitwasyon nila. Pero yun palang pagtanda, minsan, pumasok na sila sa ganong stage na akala mo hindi pa sila pumapasok dun. Right. Hindi pa natin alam. Kaya sabi ko, yung geriatrics o mga usaping pang nakatatanda, dapat pinag-uusapan kahit na hindi pa sila mukhang matanda. Ayan. O yan ha, babalikan ko kayong dalawa. At ang tanong ko sa inyo, magbigay kayo ng top 3 tips, tungkol sa caring for our elderly parents. In the meantime, narito po muna ang ilan sa mga reactions, comments at pagbati din ng atin pong mga ka-family dito sa Masayang Tahanan. Ang sabi ni Novi Loresco, sobrang na-miss ko ang tatay at nanay ko. Masasabi kong naibigay ko po naman ang pag-aalagang nararapat iparamdam sa mga magulang ko noong kailangan nila ito. Both my parents are now with the Lord at lahat ng mga aral nila ay nananatili sa aking puso. Ang sabi ni Nikita Lux, nice to hear the voices of the legends. Oh my. Of the legends. Is it a reunion? Parang reunion na rin po. Kasi pagkatapos ito, pupunta kami sa ospital, dadalaw sa nanay ko. Si Malu Miller, sabi niya, salamat po sa inyo. Maraming salamat sa pagbabahagi ninyo how to show love to our parents. Maricol Cruz, yun nga po, di naiintindihan ng mga bata, di nila akala nila porkit may pamilya na sila, alam na nila ang lahat. Ayaw pakinggan ang sinasabi ng matatanda na mas madaming karanasan kaysa sa buhay nila. Yan. Marisa Ontonares, yes, we should honor our parents no matter what. Thank you for this lovely topic. Rosemary Garcia, hello po Mama Loy and Sir Eric. Hello din, Rosemary. Frederick Corona, I'm watching from QC. God bless you. And Leandro Flores, good morning. Pwede po bang magpa-counseling? Ayan po, si Carmen Go Vargas, mahusay na counselor yan. Si Arlene Jedidaya, I'm watching here from Arizona. Si Fanny Tomas, hello Fanny, watching live from Singapore. Ate Maloy, still pretty, thank you, you are too. Si Shirley Diansay, ang sabi niya, good morning, listening right here from Singapore. Relate po ako sa topic ninyo today. Napapaluha po ako sa kanta dahil ulila na po ako sa ina at ama. Nakita ko kung paano kami inalagaan ng aking ama. Nagkaroon po siya ng colon cancer. And thank God na nabigyan ako ng 2 months na alagaan siya. Kasi OFW po ako, uwi po ako para alagaan siya. Parang si Eric, no? Umuuwi para arugain ang mga magulang. So, balik sa inyo. Top 3 tips ninyo sa ating mga ka-family. How do we take care of our elderly parents? Sige, salitan kami ni Eric. Kasi kokopyahin ko iba niya. Joke lang. Sa akin, una, pag-pray mo, hindi lang si parent, mother man yun o father, pati sarili mo. Kasi kailangan mo din yung prayer. Kasi alam natin, hindi natin yung kaya. Humanly speaking, we really want to take care of our loved ones, our parents. Pero sabi nga din ni Eric, there will come a time na reality sets in, mapapagod ka. And you will be stressed, you will be depressed, you will be angry, lahat na yata ng emosyon, you will laugh, you will be happy, you will feel guilty. Pasok pa yon. So, pray mo siya at ikaw. Huwag mawawala ang prayer. Right. Eric, tip number 2. Tip number 2, napakaganda na magbigay tayo ng panahon at iparamdam natin sa kanila in any way that we can. Ganda, panalangin, panahon. Oo. Dapat P yung susunod. Kasi may mga pilit, pero hindi nila nararamdaman yon. Maaring yun ay paraan natin. Mas maganda. Kagaya nga nung sinabi mo kanina, alamin yung love language nila. At ito'y dapat na nanggagaling din naman doon sa nakikita mong pangangailangan mo bilang isang tao na kung ikaw ang nasa ganung sitwasyon ay ma-appreciate mo. Tama. Kasi marahil,
iba-iba yung pamamaraan natin para magpakita ng pagmamahal sa ating mga magulang. Pero hindi naman yun ang kailangan nila o hindi nila nararamdaman yun. Kaya ayaw mo nating sabihin pero parang useless tuloy. Kaya maganda, hindi man ito mamahalin o kaya ay magarbo, pero ando ng iyong panahon, ng iyong buong kalooban, at may mga limiting circumstances man tayo sa buhay, kung talagang ando ng buong kalooban mo, puso mo, nararamdaman nila yun. Panalangin, panahon, ano ang pangatlong P. payo natin na nagsisimula sa letrang P? Buti may naisip ako. Pagpalain mo sila. Oh. Bless them. There are many ways of blessing them. Banggit ni Eric yung iba, giving time, giving gifts, yung talagang makipagkwentuhan ka. Actually, blessing them can be done in so many ways. Pero pagpalain mo sila. And it should be coming from your heart. Hindi yung parang napipilitan ka lang. Sige na nga, sabi nila, Maloy, pagpalain kita. Binato yung pagpapala. Hindi mo. It should be coming from the heart. Pagpalain mo ang iyong magulang. Ipapanalangin natin sila, paglalaanan natin sila ng panahon, pagpapalain natin sila mula sa puso na puno ng pagmamahal. Yes. Diba? The foundation of everything that we will do for our parents is love. And I'd like to end with this very beautiful poem. Isang anak na gustong magbigay-pugay sa kanyang mga magulang. If I could give you diamonds for each tear you cried for me, if I could find you sapphires for each truth you've helped me see, if I could give you rubies for the heartache that you've known, if I could give you pearls for the wisdom that you've shown, then you'll have a treasure, my dear parents, that would mount up to the skies, that would almost match the sparkle in your kind and loving eyes. But I have no pearls, I have no diamonds, and I'm sure you're well aware, so I'll give you gifts more precious, my devotion, love, and care. Sana nga po, sa season na ito ng buhay natin, kung meron na tayong mga magulang na umiedad na, nasa sunset years ng kanilang buhay, patuloy nating gampanan ang ating tungkulin bilang mga anak. Let's honor them, let's pray for them, bigyan natin sila ng panahon, bigyan natin sila, maging pagpapala tayo sa kanila sa motibasyon na pag-ibig po ang pinagmumulan. Eric, Carmen, maraming salamat. Thank you, Maloy. This season is a difficult season to face, but with friends like you and with an entire community who are cheerleaders and encouragers, kakayanin natin. That's true. Kakayanin natin. God will never leave you. Amen. Amen. And all of us. Amen. God will never leave us. Sana po naging pagpapala sa inyo ang atin pong maikling kwentuhan dito sa Masayang Tahanan. Maraming salamat sa mga songs na naghatid ng napakalaking encouragement sa lahat. Sa atin pong mga ka-family, whatever season you are in, sa buhay mo, tandaan mo, hindi tayo iniiwan ng Panginoon. Siya ang ating lakasan. Siya po ang mag-aaruga, mag-aalaga sa bawat isa sa atin. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Masayang Tahanan. Palaging tatandaan ang Masayang Tahanan, atin pong sama-samang pagsumikapan. Oras na naman ang pagpapaalam, kaibigan. At kung nakatulong sa iyo at sa iyong pamilya ang Masayang Tahanan, magparamdam ka naman, kapatid. Hihintayin ka namin uli, kaibigan, sa araw ng Sabado. At sama-sama na naman tayong mag-aaral, mananalangin, at magkakasayahan dito sa Masayang Tahanan. Don't you worry about a thing. Nakasama ninyo sina Maloy at Attorney Winnie Salumbides sa Masayang Tahanan. Para sa inyong mga katanungan, suggestion or comments, mag-text lang sa 0917-564-8388. 0917-564-8388. Aasahan nila na makikinig kayo muli sa Masayang Tahanan tuwing Sabado alas 8 ng umaga dito sa 1143 DZMR. Antabayanan ang programang Mumunting Kutitap, isusunod kaagad.